Maraming mga Filipino players ang nagta-thrive ngayon overseas. Mga nakakakuha ng maayos na playing time, mayroong magandang role at nabibigyan ng spotlight sa kanilang koponan. Pero sa darker side ng magandang opportunity na ito na kumita at maglaro sa ibang bansa, may mga sumubok ding maging import na nabuburo lamang ngayon so far sa bench at hindi nagagamit sa kanilang team. Sa umpisa ng season na ito, sa iba't ibang kadahilanan, may mga Filipino players na ang binangko simula opening. Simulan natin kay Kobe Paras. Last season, magandang minuto ang nakuha niya sa Division 1 o B1 team niya na Niigata Albirex. Ang kaso lang, hindi na siya ni-renew for some reason, kaya naman nagsettle na lamang si Kobe sa offer ng isang B2 team na Altiri Chiba. Pero kahit na bumaba sa maituturing na Division 2 ng B-League, mas hindi pa siya nagagamit ngayon. Sa kanilang unang 4 na laro ngayong season, kahit isang segundo, walang nakuhang playing time ang high flyer na Filipino import na ito. Hindi natin alam ang rason kung bakit, pero hindi rin kasi ganun kaganda ang naipakita ni Paras sa team nung preseason. Plus mahusay rin ang coach nila na si Andre Limanes, dating coach ng national team ng Australia, kaya hindi makuya-question ang dahilan niya na hindi ito gamitin kung ano man yon. Samantala, si Matthew Wright naman, isang superstar sa PBA, ay hindi rin nabigyan ng kahit konting minuto sa 2 laro nila nitong weekend. Pero ito, nabalita kasi noong nakaraan na merong back injury. So malamang ay magkakaroon din naman to ng playing time habang umiigi rin siya. Sa unang laro ni Matt ay nabigyan naman siya ng 22 minutes na playing time habang 15 minutes ay kalawa. Sa kalibre ng isang Matthew Wright kumpara sa karamihan ng local sa Japan, malabong mabangko ito buong season ng healthy. Si Slaughter naman, 1 minute lamang ang nilaro sa kanyang debut game pero 14 minutes na sa second game with 4 points and 2 rebounds. Kaya naman masasabing pwedeng magagamit din to sa kanyang team buong taon. Punta naman tayo kay Jay Washington. Ito understandable na magkakaroon din ng limited minutes dahil nasa isa siya sa mga pinakamalalakas na koponan sa B-League, ang Ryukyu Golden Kings. Isa pa, at 40 years old at kaposisyon niya pa ang ilang imports ng team, maiintindihan mong role player lang talaga ang labas ni Jay Wash sa koponan. Sa 4 na games ng Ryukyu ngayong season, 2 beses pa lamang nagamit si Washington at merong average lang na 3.5 minutes na playing time sa mga larong yon. Panghuli, Justin Baltazar. Bago pa man magumpisa ang season, concern na tayo sa playing time ni Balti sa B-League dahil nga naglalaro siya ng 4 o 3 na posisyon. Depende sa coach kung paano siya gagamitin. Pero ang 3 world imports kasi ngayon ng Hiroshima Dragonflies, mga kaposisyon niya lahat. Sina Nick Mayo at Kelly Blackshear Jr. 4-5 ang laro, habang si Dwayne Evans ay 3-4. Kaya naman napakahirap makipaglaban para sa minuto, diba? Dahil mga imports yun. Kaya so far, sa 4 na laro ng Hiroshima, 1 beses pa lamang naipasok si Baltazar. Bangko siya sa 3 games nila. Tsaka pinasok lamang din siya sa kanyang debut game for 4 minutes, kaya naman wala rin siya gaanong nagawa sa loob ng court. Sila nga ang mga currently nababangkong Filipino players sa Japan. Sana ay umigi ang mga minutes nila habang nagpapatuloy ang season. Mahaba-haba pa naman ito. Ang dami pang pwedeng mangyari, diba? Talented ang mga yan. Depende na lamang kung paano sila gagamitin sa kanilang mga teams. Pero kahit ano man ang mangyari, business yan at mga professionals naman na sila. At the end of the day, may magandang paycheck sila at better pa rin ang perks at treatment ng mga B-League teams kumpara dito sa Pilipinas. Good luck sa mga kababayan natin. Still, sana ay magkaroon na sila ng break sa Japan sooner or later.